Rin na ating mga kapuso na nakamonitor sa atin sa Facebook at sa ating YouTube account, ang Pangulo ng Senado, si Senate President Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President. Good morning po. Good morning, Isa. Good morning, Nympha. Magandang umaga sa inyong dalawa. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Good morning, SP. Ayan. Parang first time natin siya kausap na SP na Senate President na siya. Na-interview naman sa ibang mga programa si SP, kaya lang dito sa ating programa. Yeah, first time natin ito sa bagong tungkulin natin at maraming salamat sa pag-imbita. Salamat din Yes, po. sir. Opo. Sa una, pinag-usapan namin ni Isa ko na unahin namin itanong sa inyo, yung kung okay lang sa inyo SP tungkol sa impeachment trial. Kumusta po ang preparasyon at sigurado na hubay yung pag-uumpisa sa July 6? Sigurado na on July 6. Aminado naman kami na talagang very tight ang schedule. Pero pipilitin natin na matapos lahat ng mga preliminaries. Tomorrow mag-i-issue na nung pre-trial order. In fact, binabasa ko lang kanina yung pre-trial order. At nakasaad dito lahat ng pinag-usapan during the pre-trial conference. Bibigyan ng 3 araw yung dalawang panig para magbigay ng kanilang komento. And then after that ay maghahanda na para sa impeachment this coming July 6. Magkakaroon din kami ng mga security dry runs, physical setup. By Tuesday, may physical setup na sa Senado. At para makita na kung ano pa yung mga pagkukulang in the next few days. Opo. Pero kayo po, SP Gatchalian, kayo po, ano po yung inyong ginagawang paghahanda? Kasi may posibilidad pa rin naman na kayo yung presiding officer, di ba, sa Senate impeachment trial. Ako personally, maraming paghahanda ang ginagawa natin dahil yung physical aspect ng impeachment proceedings, importante rin. No? Yung seguridad, yung mobility sa loob ng ating opisina. Alam naman natin, Senado ay napakaliit na opisina, kaya kung magdadagsa ang tao, kailangan maayos yung flow, no, ng mga taong pumapasok. Ako rin ay pinaghahandaan ko rin yung kaso itself, no? 4 na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution pagdating sa mga ebidensya na inunang nilang banggitin sa kanilang articles of impeachment. At of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw ko na pinapanood rin yung Corona trial noong 2012, no? Dahil marami kang makikitang mga takbo kung paano ang takbo ng impeachment. So marami tayong paghahandang ginagawa, pero malaking paghahanda rin ay yung impeachment team, no? Si Clerk of Court na si Attorney Ray Bantug at yung kanyang team, doon talaga yung bulto ng paghahandang ginagawa. Opo. Kasi yung mic mo, partner. So ang inyong pong paghahanda, SPI, bilang kayo po ang magiging presiding officer? Tama, kasama yun sa aking paghahanda. Kasi po, of course, lumutang na yung suggestions na sana daw lawyer, hindi po tinatawaran of course ang inyong kakayanan. SP Gatchalian yan, pero merong lumutang na possible na itutulak kung sakasakali ay abogado, lumutang yung pangalan ni Senator Chis Escudero. So sir, ngayon wala pong pag-uusap. Maaari po ba namin tanungin, meron ho bang pag-uusap, kasi kaysa ako magbigay ng sentence na meron ho bang pag-uusap para sa pagpili ng ibang Senate President o nakapako na po kayo po ang magiging presiding officer, ng impeachment court? Well, Nympha, nakasaad sa ating saligang batas na pagdating ng Pangulo, ang Chief Justice ang tatayong presiding officer. Pero pagdating sa ibang position, walang sinasaad ang ating saligang batas. At in fact, gusto nga ng mga framers yung gumawa ng ating saligang batas na mas simple at mas naintindihan ng tao ang impeachment proceedings. Kasama na rin yung mga kaakibat na batas nito. Dahil largely ito ay isang political exercise dahil yung ating linilitis ay isang politician. At yung mga hukom ay mga senador na hindi naman lahat ay may legal background, galing sa iba't ibang background. Pero lahat ay capable at lahat ay may experience. So, itong proceedings na gagawin natin sa impeachment ay largely political exercise na mayroon ring mga legal processes. So, having said that, nakasaad sa rules natin na ang Senate President ang tatayong presiding officer. So yun ang aming direksyon sa ngayon. Apo, pero kung kayo po ang tatanungin, SP Gatchalian, sa mga oras na ito, kayo ba'y handang-handang kumasa sakaling kayo na talaga yung presiding officer?
Handa na tayo at patuloy pa tayong naghahanda. Katulad ng sinabi ko, marami tayong mga kinukonsultang mga legal experts, kinukonsulta rin natin yung mga dating may experience na sa impeachment proceedings. At of course, malaking bagay dito yung sarili kong experience pagdating sa pagpapatakbo ng mga hearings at iba pang mga processes. No? So, malaking bagay rin yung experience. At of course, kinukonsulta rin natin yung ating mga kasamahan pagdating dito sa prosesong ito. Saka may lumabas pala na reports sa SP Gatchalian na itong impeachment trial may posibilidad na tumagal ng 6 to 7 months. Oo, Ganon ayun nga. katagal. Ano po yung Matagal. tansya ninyo, SP? Kasi ito po banggitin ko na SP, dudugtong ko kay Isa. Kasi doon sa pre-trial conference, tama ho ba, ang sabi ng prosecution, kailangan nila ng 60 days para sa presentation Yes. nila. Ibig sabihin, ebidensya nila, ang mga testigo. And then, yung defense ay 30 days, Around 30. 32 days. So, 92 days yun. 3 times a week lang yung hearing. Correct. So, ano po ang tansya, SP, sa itatagal nitong impeachment trial? Actually, sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Kaya pinag-aaralan din namin kung paano mapabilis no, yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado. Meron pa tayong mga panukalang batas na pag-uusapan. Isang mabigat na aktibidad na padating this coming August ay yung budget. Yes. Alam natin, ang budget, napakabigat na aktibidad yan. So, talagang pinag-aaralan pa namin at of course, kukonsultahin natin ng prosecution and defense kung paano pa mapaiksi yung proseso at kung meron pang mga, let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o paiksiyan na lang yung bilang ng testigo, hingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Pero kayo po, ano po yung... Pagdating lang sa ebidensya, Yes. kung tinitignan ko nga, 10,000 pieces of evidence ang minarkahan. No? So, imagine mo, kung ipipresent yung 10,000 yun, katakot-takot na yun. No? So, talagang pagdating ng pagbukas ng trial, ay hingi tayo ng konsultasyon sa defense at sa prosecution kung paano mapabilis yung proseso. Opo, pero kayo po, ano po yung nakikita niyong way para po mapabilis? Kasi initially po, di ba, tama po ba, Senate President, ang magiging impeachment at trial ay Monday to Wednesday. Tapos yung Correct. Thursday and Friday, pahinga yan or kung meron mang iba pang mga processes na gagawin. Tama po ba? Oo, tama. Kasi hindi lang naman na yung trial ang magiging bulto ng aktibidad kasi magsasubmit yun ng mga memos, siyempre pag-aaralan rin namin mga ebidensyang lalabas, pag-aaralan rin ng mga testimonies ng mga testigo. So talagang kailangan ng mga senador ng oras para pag-aralan to dahil sa pagtakbo ng proseso may lalabas yun ng mga bagong testimonya, may lalabas yun ng mga bagong ebidensya. So ito lahat dapat pag-aralan mabuti para pagdating ng panahon na gagawa ng desisyon, kabisado ng ating mga senador yung mga detalye. And then po, SP, meron na ho bang pag-uusap ngayon kung paano boboto ang mga senador with Senator Jinggoy Estrada, nakakulong po at suspended nga ngayon, sir, di ba? Serving na po, Pinapatupad na. sinaserve na yung 90 days na suspension ng Sandigan Bayan. And then si Senator Ronald De La Rosa ay hindi po nakikita. Kaya meron na pong debate na ang yung 2/3 kukunin sa kung ilang senador yung makakadalo sa sesyon. Napag-usapan na ho ba ito, sir, kung ano magiging basis? Walang ganun na pag-uusap ngayon at Opo. hindi ko rin alam kung yan pa ay ilalabas ng prosecution. So wala naman sa amin, wala naman ganun na pag-uusap. So ibig sabihin po, SP, sa ngayon po, ang ano po yung inyong pananaw o tindig dito, sir? Paano po bibilangin yung pagboto para sa conviction? Kasi 16 16 kasi. yung sinasabing 16. Ako personally, ang aking prinsipyo ay laging sundan kung ano nakasaad sa ating saligang batas at nakasulat sa ating saligang batas malinaw na 2/3 of all members. No? At yun ang aking personally, yun ang aking prinsipyo na sundan. So kailan po didesisyonan o kailan magiging justiciable kumbaga yung pong issue sa pagbilang ng boto, kung kakasama ho ba sa Apo. Well, depende yan, Nympha, kung may magtatanong.
Kung ang prosecution o even defense actually for that matter ay i-bring up yan, depende kung yan ay magiging issue o hindi. Tsaka Kasi kasi, ngayon, lahat ito ay usap-usap lang sa labas ng trial proper. opo. Opo. Pero hindi naman siya formally na naging issue or formally na gagawing issue. No? So hindi pa natin masasabi kung ano yung sino magbubukas yan at sino ang magtatanong ng ganyan. So, ibig sabihin ay, idaos muna natin yung paglilitis. Ang gawin niyang topic pagka po tapos na yung trial. Kasi baka mamaya, biglang payagan ng Sandigan Bayan na umaten si Senator Jinggoy. Biglang magpakita si Senator Yun na nga Ronald De La Yun na nga Rosa. po, Senate President Gatchaliano. What if bigla magpakita si Senator Bato de la Rosa gaya nung before na ginawa niya na bigla siyang sumulpot, 'di ba, sa plenary session? Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi. No? Mahirap naman magkomento kung wala pang hindi natin alam kung mangyayari yun o hindi. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging action ni Senator Jinggoy Estrada. So it really depends kung ano magiging action niya. But for now, like nang sinabi mo, Nifa, suspended siya. But hindi ko alam kung ano yung magiging susunod na mga action niya. Tsaka pag dumating man si Senator Bato, kailangan niyang manumpa kasi hindi siya kasama dun sa nanumpa as Senator Judge, di ba po? Wala siya nun no May 18. Correct. Aha. Correct. Okay. And then sir, security measures. Naka-heightened security po kasi hindi ho ba ang Senado kaya yung gate hindi pwedeng pumasok yung mga yung ibang mga sasakyan, yung mga dating mga TNVS na nakakapasok ngayon hindi, yung pong parking area para sa Sobrang mga higpit senador na. sarado din. So yung daanan ng mga ordinaryong mga empleyado ng lahat, doon din bumababa ang mga senador. Hanggang kailan po ito? Magpapatuloy po ba ito? At paano po sa impeachment trial kung kailan marami pong tao ang ine-expect na dadating, sir? Ngayon pa, every end of the week, humingi ako ng briefing sa ating Sergeant at Arms. Siya naman ay nakikipag-ugnayan sa PNP, NICA, tsaka sa NBI. No? At humingi rin siya ng intelligence report. So mamaya actually magkakaroon kami ng isang briefing kung ano yung magiging security setup this coming week. So every week natin pinag-uusapan yan. At nagpapasalamat nga ako sa ating mga national agencies kasi nagbibigay rin sila ng mga intelligence information. So lahat ito ay pinag-aaralan na mabuti para ano yung magiging security setup natin this week. Opo, SP na settle na ba yung sa usapin po ng may Security banta, threat? security threat sa Senado? I mean, tapos na rin po ba yung investigation? Natukoy na kung saan galing itong sinasabing banta? Humingi kami ng coordination sa AFP at sa PNP. In fact, nabanggit ko ito in one of our interviews na personally pumunta ako, Senator Lacson at si Senator Soto para makipag-coordinate sa kanila. So hindi ko lang mabanggit yung detalye, no? But ang payo lang naman nila ay at that time, no? Ipagpatuloy yung ating heightened security protocols at patuloy rin mag-coordinate sa mga intelligence intelligence agencies. So yun naman ang ginagawa natin. So ito talagang tuloy-tuloy yung coordination. So hindi naman namin pinababayaan yung kung ano man. Kasi ang ayaw natin malampasan tayo eh. Ayaw rin natin na Malusutan. may intelligence na hindi natin alam eh. So tuloy-tuloy yung aming coordination sa kanila. Halos every other day nagko-coordinate tayo sa kanila. Ano po ang tugon ninyo, SP, doon sa nagpapasaring na sobrang higpit naman daw sa Senado? Ni walang nagrarally. Kahit daw senador, hindi makapasok. At kapag pumasok sa Senado, sinusundan daw hanggang opisina. Hindi ho totoo na may sinusundan na senador. Wala hong ganyan na katotohanan. At siyempre bilang pinuno ng Senado, trabaho ko rin na maging maingat sa mga ganitong sitwasyon dahil ang trabaho ng Senate President protektahan at ayusin ang seguridad ng institusyon at ng mga nagtatrabaho sa loob, no? Mga kawani natin, members of the media, mga senador yun. So ginagampanan lang naman natin yung ating sinumpaang trabaho na ayusin ang seguridad at protektahan ng mga taong nagtatrabaho sa institusyon. Ayun, opo. And then isa na lang tungkol po dun, related sa impeachment, SP. Yung pong, meron pong pinagtalunan ang prosecution and defense panel dun sa pre-trial conference na greenbacks. Yung pong kahon Yung ng ITR. BIR, Opo, galing BIR. ITR. Gusto po ng mga income tax returns yun eh. Opo, ang gusto po ng prosecution, mabuksan na yun. Ngayon, tama ho ba
submit ng sagot dun, yung defense panel, ang sinasabi doon ay payag naman daw sila, kaya lang do it po daw ng closed door. So ano po ang magiging disposition dito, sir, ng impeachment court, sir? Ano po ang inyong Yeah. pasya dito? Pinasubmit sila ng memo Mhm. para mapag-aralan ng impeachment court. So, alam ko yan na lang ang natitirang hindi na markahan, no? O na mark during the pre-trial conference. So, pinasubmit sila ng memo at pag-aaralan to ng impeachment court. So, impeachment court na ang magdidesisyon kung yan ay bubuksan at kung kailan siya bubuksan. Pwede naman, sir, na kung halimbawang ipasya yung buksan, during the trial The itself trial. na, Yes, yung tama, marking naman tama. ang hinahabol dun eh. Correct. Kung let's say aabot na tayo sa, I believe, Article 2 yan, letter A, doon na lang i-offer yan ng prosecution at doon na lang magde-decide ang impeachment court. Opo. Ako isa na lang po, no. Nabanggit nyo nga po kanina may posibilidad na tumagal ng 7 to 8 months itong impeachment trial. Ano na lang po yung inyong assurance sa ating mga kababayan? Kasi syempre, baka kayo naman ang singilin na, masyado kayo nakatutok sa impeachment trial. Paano naman yung ibang trabaho ng Senado? Kanina po nabanggit nyo yung sa usapin po ng panukalang 2027 national budget. Pero paano rin po yung ibang mga panukalang batas na halimbawa yung mga LEDAC Mga bills, naka-LEDAC diba? bills, oo. So ano po yung mai-assure nyo sa ating mga kababayan na hindi po ninyo mapapabayaan yung talagang mandato rin po ninyo na sa legislasyon? Actually, Isa, napakahirap sagutin yung tanong mo dahil talagang, actually, nagkakamatulo na nga ako kung paano i-manage to dahil pag titignan natin yung takbo ng corona impeachment, talagang 2 o'clock to sawa yung kanilang hearing. At of course, hindi lang naman hearing yung impeachment hearing ang pinupuntahan, kung hindi yung pag-aaral ng mga dokumento. Pagdating sa LEDAC bills, 50 yung dapat namin tapusin sa loob nitong taon na ito. So marami talagang tututukan. Yung LEDAC bills, hingi ako sa ating mga senador ng kung anong pa-prioritize natin. At tapos yun na lang ang aming tututukan hanggang matapos dahil 50 pa yung dapat tapusin at lahat ito pinag-aaralan para maayos naman yung pagdedebate at maayos yung pagsasabatas nito. And then, SP, makakasama na ho ba sa magiging priority ninyo yung pong pagrepaso dun sa Juvenile Justice and Welfare Act at dun po sa mga panukala ninyo, kagaya ng panukalang batas ninyo na higpitan ang mga minor de edad sa paggamit ng social media. In light po ito noong, dahil po ito dun sa mga karahasan sa mga eskwelahan involving minors. Pamamaril, pananaksak. Yeah, so malaking debate yan. Isa, alam ko lalabas rin yan pagbukas ng Kongreso. So alam ko lalabas yung debate sa minimum age of criminal liability. Apo. At pag-uusapan rin yan pagbukas ng Senado. Pagdating naman doon sa pagbawal ng social media sa mga 16 years old and pababa, yan ang priority para sa akin. Isa sa mga priority bills na isinumite ko. Humingi tayo ng 3 priority bills sa ating mga senador para tutukan ng Senado itong mga priority bills. So nag-submit ako ng 3. Isa doon ay itong pagbawal o pag-ban ng social media sa mga 16 years old and below. Kasi nga, ang pinakamalaking tanong dito, ano ba ang nakaka-impluwensya sa mga bata ngayon na nagagawa nila itong karahasan? Ang bata kasi hindi naman yan violente, pero merong mga impluwensya na nangyayari kaya sila ay nagiging ganito yung kanilang pag-iisip. At ano po yan, sir, batay po sa mga pag-aaral, hindi yung basta hinagap lang na masama yung social media. May basis po ito. May basis yan. Marami ng pag-aaral yan. In fact, dami ng bansa nagbaban. Ang pinaka-latest sa United Kingdom. Kasi nakita nila na itong algorithm nakaka-addict . At kung ano yung pinapanood mo, yun rin ang pumapasok sa algorithm mo. At lalo kang na-addict. At lahat ito, kasama na dito yung mga violent games. Yung mga itong violent games,
isang form ng social media rin yan na mas nakakatakot dahil hindi natin alam kung sino yung kalaro ng ating mga anak. Kalaro pala nila, terorista na, no? At hindi natin alam yun. So paano po, doon sa inyong panukalang batas, paano po gagawin yun? Kung sakali, paano i-restrict yung paggamit ng SOCMED? Kanya-kanya na hong tablet, kanya-kanyang cellphone ng mga bata. Tsaka lahat po ito ng social media platforms like yung Meta, Instagram, TikTok, lalo na. Kasama yung Roblox, kasama yung Gorebox. No, marami kasi mga social media yung games parang game na social media siya. So kasama na rin 'yun. So ang basic component nito ay unang-una itong mga social media dapat mahigpit yung kanilang parental controls at mahigpit yung kanilang identification validation. So hindi lang porket magbibigay ka ng email pwede ka na magbukas ng account. Dapat meron talagang facial recognition or age verification. Pangalawa, yung CICC natin, yung Cybercrime Intelligence Agency, dapat mas mahigpit pa at mas mabilis yung kanilang pagbablock. Kung, for example, kung meron silang na-detect ng mga batang merong social media o may ginagawa para makakuha ng social media, ang gobyerno na mismo ang magbablock nitong mga accounts na ito. Yung pong pagpapababa ng edad ng criminal liability. 10 or 12. Oo, sang-ayon po ba kayo doon, SP? Ako personally kasi, Nympha, nung ako ay mayor, meron kaming bahay pag-asa. At nakita ko kasi kung maganda ang bahay pag-asa, maganda ang kalalabasan nito mga kabataan na nawala sa landas. Mga bata to At marami sa kanila nawala sa landas dahil nga sa impluwensya ng social media o iba pang impluwensya. At nabibigyan sila ng pangalawang pagkakataon na magbago at maayos yung kanilang buhay. Kung maganda itong implementation ng bahay pag-asa, malaking posibilidad na itong mga batang to ay marereforma at babalik sa ating lipunan ng maayos na tao. Pero yan ang aking bibigyan ng focus, yung implementation ng bahay pag-asa dahil kung kulang, may batas ka nga, pero hindi naman na-implement na maganda, hindi rin natin makikita yung magandang kalalabasan ng batas. Isusulong niyo ho ba na madagdagan din ng pondo para talagang mas maipatupad kung ano talaga yung dapat itong gawin para sa rehabilitation ng mga bata? Actually, Isa, this year, or last year, nung chairman ako ng Finance Committee, nakapaglagay tayo ng pondo para magpatayo ng 5 bahay pag-asa nationwide. Gagawin parang provincial, no? At least one province isa. So patuloy na susuportahan natin yung pagdagdag nitong bahay pag-asa. At saka po ipa-follow up kung nasa na yung pondo at kung napapatupad na kasi binadgetan nyo naman po pala. Correct. In fairness naman, pinapatayo na naman ng DSWD pero siyempre we have 84 provinces so kulang pa yung pondo na kakailanganin nila. So yun naman ang amin na pag-usapan ni Senator JV, ang bagong financier na suportahan itong mga bahay pag-asa. And then SP, sa pagtatapos po isang tanong na lang, yung po, merong suggestion po si Senator Lacson, naalala ko lang na payuhan daw po ang mga partido, defense and prosecution. Huwag mo nang hinay-hinay. Tigilan mo na yung proseso okay lang, pero yung merit wag. Oo, tama. Kasi nasa rules namin na dapat hindi pinag-uusapan yung merits, hindi pinag-uusapan din yung detalye nung kanilang kaso dahil nga, at klaro yan nasa rules. No? Bawal kami, bawal prosecution, bawal din ang defense. No? So, yan ang aking panawagan sa mga sa prosecution and defense na maging maingat sa kanilang sinasabi. No? Yung schedule, pwedeng sabihin yun, pero yung kontento ng kaso nila, wag na silang magsalita tungkol doon. Ayan. Ako, last na lang talaga. Susulitin ko na si SP. Pasensya na po, SP. Kasi, follow up lang din po doon sa anti-political dynasty bill. Ano po yung plano dito ng Senado? Kasi, may mga nagsasabi po na mga grupo, kahit po mga kongresista, actually, si Congressman Shell Jokno, ang sinasabi niya, yung version ng Senate, yung mas katanggap-tanggap na version ng anti-political dynasty bill. Ano po ang plano dito ng Senado sa inyo pong pamumuno, sir? Nasa LEDAC yan, Isa, no? So isa yan sa mga priority at alam ko yan rin ang priority ni Senator Risa Hontiveros. So bibigyan namin ng priority yan, no? At alam ko magiging madugo pagdating sa BICAM kasi ang layo ng Senate version, ang layo ng House version. Pero yan ay nasa LEDAC so itutulak natin hanggang mapasa yan. May nag-text, sir. Nabanggit nyo pa talaga si Senator Risa. Winry!
Pinat, sir, maraming Napakasipag kay Senator Risa, daming batas yung sabay-sabay tinutulak. Ayan, isa na yan, political dynasty. Yung party list pa, nasa kanyang committee Ay, rin. oo So, nga, isa pa yun. Ah. party list reform, isa rin yun sa mga nasa LEDAC bills na kailangan din maisa batas. Sa dami ng kanyang itinutulak at ipinaglalaban, sinasamahan niyo po siya. Siyempre naman. Para mas malakas yung tulak. Ayun. Ayan, Pinat, maraming salamat po, Senate Thank you President. so much po, SB. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Thank you po mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.